Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Supreme Court naglabas na ng desisyon hinggil sa walang aksyon ng Senado sa impeachment complaint na pinirmahan ng 215 ng mga mamabatas against Vice President Sara Duterte. Kongreso ipinagpaliwanag din ng Supreme Court sa regularity ng pagpasa ng 4th impeachment complaint. Matatandaang ipinabalik ng 18 mga senador noong nakaraang buwan ang articles of impeachment dahil sa dahilan ng Senado na questionabling legality ng ikaapat na impeachment complaint. Ipinagpaliwanag din ng Senado ang Kongreso kung anong nangyari sa tatlong impeachment at bakit hindi agad ito ipinasa. Nanindigan naman ang Kongreso na walang nilabag sa Article 11, Section 3, Paragraph 5 sa Constitution that says, no impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year dahil pasok sa isang taon ang ikaapat na impeachment nila. Samantala, umani naman ng malawakang pambabatikos ang Senado, lalo na sa Senate President ng 19th Congress na si Senator Escudero at ang 17 mga senador dahil sa pag-aantala di umano ng impeachment at tila meron pang mga senador na nagbabalak na ipa-dismiss ang impeachment ngayong 20th Congress. Dahil dito, maraming mga netizens ngayon ang pumapabor na pananagutin ang Senado sa naging kilos nila taliwas sa kilos na nararapat sa isang impeachment court. Good morning po, Kongs. Given po yung question on the constitutionality of the impeachment proceedings and how they would move forward po, may need po ba to revisit rules on impeachment such as yung 1-year bar rule nga po and making the term forthwith more specific, more may timeline po siya? Well, yung po nga 1-year bar rule, it's a constitutional provision eh. So hindi ho natin yan pwedeng galawin unless meron po tayong constitutional amendment. No? Pangalawa, syempre ginagalang din po natin yung karapatan ng Korte Suprema na to look into the facts concerning po yung on whether or not nakapag-comply nga po sa 1-year bar rule. Obviously, yung Congress, meron siyang sariling pagtingin in each and every case po na na-raise, no? From Francisco to Gutierrez, I think up until to today, syempre we will probably be raising some questions on whether or not there is an actual judicial overreach on the question. Pero ginagalang po natin yung jurisprudence na inabot na po nito. No? So, I guess, patapusin muna natin ho yung proseso, una, nung Korte Suprema. Pangalawa, ito pong impeachment po muna ni Vice President Sara Duterte, bago ho natin pag-usapan po siguro yung pagbabago po ng rules ng impeachment ng Kongreso. At di ko alam kung yung Senado magbabago din po ng sariling nilang rules. Well, unang-una, hindi po natin po pwedeng baguhin yung proseso ng impeachment sa House Rules kung hindi po ito mag-aakma sa ating saligang batas. Considering na sinasabi ng at maliwanag naman po yung provision na ito sa ating saligang batas, hindi po natin ito mababago. And then regarding naman po yung reports na nag-withdraw raw po si Lorna Kapunan bilang legal counsel ni Atong Ang, sabi raw to focus on her role as private prosecutor. Makaka-affect ba ito sa ginagawa nilang pag-reconsider kay Kapunan, sa inyo, kay Kapunan as private prosecutor po? Well, to be honest with you, si Attorney Kapunan po ay isang abogado. So dapat i-separate po natin yung kanyang trabaho dito po kay Atong Ang dahil ang ginagampanan po niya doon ay trabaho niya bilang isang abogada. Sa amin naman po kasi, siya po ay pro bono, hindi pa po siya parte ng private prosecutor. Siya po ay from time to time kinukonsulta po namin bilang isang abogado at bilang isang legal expert. Hinihingihan po namin sila ng kanilang mga opinion. And to be honest with you, marami rin po sila. Hindi lang naman po si Attorney Kapunan ang nagbibigay po ng pro bono service sa amin bilang isang mga eksperyensadong mga abogado. Salamat, Agatha. Earl Tobias from IBC 13. Please proceed. Kongs, good morning po.
Sir, napaliwanag na to dati pero lumutang ulit dahil doon nga sa resolusyon ng Korte Suprema. Ang pagkakaposisyon po kasi ni Vice President Sara Duterte doon sa argumento niya sa one-year bar rule ay deliberately daw po na sinircumvent o as if iniwasan ni House Secretary General Velasco yung tatlong naunang na-file na impeachment complaint para magkaroon daw ng magkaroon daw ng oras doon sa pang-apat na impeachment. So it's as if, sir, sinasabi na meron talagang allegedly intention na hindi initiate yung tatlo para hindi ma-violate yung one-year bar rule. Pero sir, does that not warrant proof on your part? And ano lang pong masasabi nyo na ganun yung argumento ni BP Sara? Sige, better ako sumagot dun dahil wala pa naman ako 19th Congress, so I can speak as a disinterested party. Ang pinakamagandang sumagot dito ay siyempre si SecGen, no? SecGen Reggie Velasco, kung ano ho yung naging circumstances po ng unang tatlo na impeachment complaints. Pero I think legally, at ito naman ho yung tatanong, yung standards po talaga ng Francisco Gutierrez malinaw. May nag-file? Una, may nag-file. Alam na ho natin yun, no? Pero pangalawa, nagkaroon ba ng referral to the House Committee on Justice? Kung wala, how would the one-year bar actually set in? Hindi ba? So, ibig sabihin, we should let SecGen Reggie explain how it happened, but hindi ho nare-refer. No? Pero, I think yun po yung standard na itatanong po ng Korte Suprema on whether or not the one-year bar rule was actually breached. No? At again, dun sa apat po na impeachment complaints, malinaw po yung sagot po rito nang talaga po tumawid to the Senate, yung talaga po magkikick in yung pong one-year bar rule ay wala pong iba kundi yung fourth impeachment complaint. Yung one-year bar rule, tingin ko marami ng paliwanag na nailahad dito. Ang tanong ko lang, bakit lagi silang nakatingin sa procedural aspect? Bakit hindi po nila sagutin yung mismong meat o yung core ng impeachment? Tingin ko yun ang nililihis po nila yung issue. Dahil ang issue po talaga dito, saan napunta yung 125 million or yung 612.5 million na hinahanap po na hanggang ngayon ay hindi po maipaliwanag. Thank you, sir. Follow-up na lang din po. As part of the House Prosecution Panel, Kong Joel, napasadahan nyo na po kanina. Pero sa pagko-convene ulit ng Senado para buksan yung kanilang, para simulan na yung paglilitis sana kay BP Sara Duterte, would it be acceptable for the House Prosecution Panel kung maging matter of debate pa rin at kapatid ng motion to dismiss ay ikabit ng mga ilang senator judges na nagpahayag na ng kanilang mga sentiments about that, yung meron ng desisyon, meron ng pending na about the petition dito sa Korte Suprema kaya dapat i-dismiss na lalo yung BP Sara impeachment trial? Hanggat wala pong temporary restraining order na inilalabas po ang ating Korte Suprema, meron po tayo laging presumption of regularity or legality. Kaya sa amin pong paniniwala, dapat po mag-proceed na po ang trial. Thank you, Earl. Yanes Kapanti from GMA Online. Good morning po. Ay, afternoon natin. Balikan ko lang po yung Supreme Court order. Kasi you cited two Supreme Court decisions, yung Francisco and Gutierrez. These are Supreme Court decisions. So, we can assume the Supreme Court already knows that the impeachment complaint filed are within what is provided under the Constitution, given, in addition, this two Supreme Court rulings. So, hindi ba cause of concern yun na tinatanong pa rin nila yung circumstances nung unang tatlo when meron na ngang Francisco and Gutierrez, Francisco versus House and Gutierrez versus the House, SC rulings? Kasi, di ba, by logic, dapat alam na nila, given this two jurisprudence. I would assume they know the jurisprudence, so why still ask about the circumstances of these three at this point? Hindi ba concern yon sa prosecution panel? Hindi po, because we are court of records.
So hindi ka naman, ibig sabihin po ng Court of Records, magbabase po sila sa record na hawak po nila. So paano po nila i-apply yung 1-year bar rule kung wala po sila mga record na hawak o dokumento? Kaya nga po hinihingi po nila for compliance. Ito po ay a matter of documentation na sa amin pong paniniwala ay pag na-comply na po ng House at ng Senado ay makikita po na talaga naman po na pasok po yung yung 1 year, wala po tayo na violate sa 1-year bar rule. Dagdag ka, sir. Siyempre, ginagalang ho natin yung mandato ng Korte Suprema na mag-require ng impormasyon po mula sa Kongreso at sa iba pa hong mga departamento na involved po dito sa impeachment proceedings po na ito. No? Siyempre, tama yung binanggit yun. Alam po nila yung Gutierrez, alam po nila yung Francisco. Pero siyempre, ibang sitwasyon po ngayon, iba yung actual facts na nangyari po rito. So, kung makakapagbigay ho yung Kongreso ng dagdag pa hong mga impormasyon, obviously, ibibigay po ng Kongreso ito para makapagbigay linaw din po sa Korte Suprema. But again, and I am sure, the standard that has been set in Francisco and Gutierrez will remain in this case. The question will always be, was there a complaint that was filed? And second, was there an actual referral to the House Committee on Justice? Yun po yung una. Pangalawa, nagkaroon po ba ng direct plenary action, 1/3 ng mga kongresista na nag-file po na impeachment complaint. No? So, yan po yung standard na gagawin po ng Korte Suprema based on Francisco and Gutierrez at magbabatay po siya sa actual facts na talaga pong maisasubmit ng Kongreso po sa kanila. Follow up po, sir. Just in case lang that the Supreme Court issues a temporary restraining order against holding the impeachment trial of the Vice President, what would be the recourse for the prosecution then? Kasi usually, pag may TRO or may hindi ka nanalo sa lower court, you go to the Supreme Court. But in this case, anong mangyayari kung nag-TRO? Well, of course, kung may TRO, di siyempre susunod ang impeachment court. But of course, we will do all legal remedies para ito ay ma-lift. At alam naman po natin na lagi na itong ginagawa naman po natin ay nasa tama. Siyempre, it's a hypothetical question, no? Kasi hindi naman ho natin alam kung actually pong magkakaroon po ng TRO. Pero I'm quite certain and I'm confident na alam po ng executive, alam po ng legislative at alam po ng judiciary, no? Yung paghati po ng mga kapangyarihan sa usapin po ng impeachment, no? So, kasi obviously pagka nagkaroon ng TRO, talagang it will put a temporary stop to the proceedings. And the question therefore to them would be, is it actually constitutionally allowed for them to do so? So, antayin na lang ho natin. I'm quite sure na tatalima naman po sa separation of powers ang atin pong Korte Suprema. Thank you, sir. That's all. Thank you po. Thank you, Leonesca. Marian Enriquez from TV5. Good morning po. Kong Chua, you mentioned about, sabi niyo po kanina, walang dahilan para antayin ng Senado kung ano yung magiging desisyon ng Korte Suprema dahil wala naman TRO na nilalabas. Dapat mag-proceed na yung trial forthwith hanggat hindi ito pinahinto ng Kamara ay ng Korte Suprema. Kong Ridon, you also said they just have to do their constitutional mandate, try and decide. Naka-5th month rin na po yung impeachment complaint doon sa Senado since you filed it po last February. Pero hanggang ngayon, wala pa rin pa nga pong nangyayari. So ano po ba, since we're talking about the constitutionality of everything, wala po bang gagawin ang House or may gagawin po ba ang Kamara para man lang questionin din po yung aksyon ng Senado sa hindi pa rin po nila pagpapatuloy ng impeachment trial? Kung kukwestiyonin po namin, di panibagong pagdidelay na naman ang mangyayari. Kaya sa totoo lang, lahat naman po tayo nag-aabang na, nag-aantay na. Lahat naman po ng hinihingi ng ating mga kagalang-galang na senator judges, lalo-lalo na ng ating senator judge, Senate President, ay kinukomplain naman po natin. Hanggat
may comply po natin. I think the House naman po has eternal patience on the impeachment. And the reason for this is very clear. Yung usapin po ng accountability, usapin po ng katotohanan, usapin po ng pagpapanagot dito po sa mga nangyari sa confidential funds, hindi ho bibitawan ng panibagong kongreso po ito. So, if it doesn't happen today, if you have to wait a few more months, no, dito sa usapin po na ito, then I guess the Congress will wait for it. Pero, again, the Senate Impeachment Court has a constitutional obligation to try and decide the case. There's no reason for a motion to dismiss. Dapat pag-usapan po in a full-blown trial yung usapin po ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sir, you also mentioned about there should be no motion to dismiss. Si Senator Panfilo Lacson, I think just yesterday, may statement din po siya na nagbabala po siya. Kasi there are plans to move daw po sa Senado, maybe yung alay po ni Duterte, si Senator Ronald De La Rosa, na plano pong i-dismiss nga, mag-raised for the dismissal of the complaint pag nag-resume in session on July 29 and put a vote whether or not the Congress, 20th Congress, is bound by the actions of the previous one. Sabi ni Senator Lacson, VP Impeachment Jurisdiction, a gentle caution to Senator Judges of the Impeachment Court, we should leave the filing of all motions and pleadings. Sir, baka anything you would like to also say about this? Na-mention niyo na rin na dapat hindi naman nag-aabogado ang mga senador dito nga sa trial ng bise. Ano pong masasabi niyo dito? Subaybayan ang susunod na kabanata. To address the recent resolution of the Supreme Court regarding the impeachment petitions filed against Vice President Sara Duterte. To me, we have full confidence that the impeachment process undertaken by the House was legal, fair, and fully consistent with the Constitution. This was not a baseless complaint. It was the result of extensive investigation and evidence that cannot simply be ignored. Nagsimula po ito sa Quadcom, pinagpatuloy po namin sa Committee on Good Government. The decision to file impeachment charges was not rushed. Hindi po minadali ito. So over 215 members of the House signed the articles of impeachment, a clear reflection of the majority's belief that any official, even a vice president, must be held accountable if they violate the public's trust. And this is not about politics. This is about accountability. When a public official spends 125 million pesos in just 11 days, and over 600 million in confidential funds remain unexplained, then someone must answer to the people. Iginagalang po natin ng Korte Suprema. We will comply with all requests for additional information because we respect them and because our people demand accountability. And we will do whatever is necessary and consistent with the Constitution to exact it for our kababayan. So maraming salamat po. Sir, panghuli na lamang, nabanggit nyo rin po kanina yung impeachment. Kahapon kasi sa press conference din natin dito sa House, sinabi ni Congressman Joel Chua, isa sa mga miyembro ng House Prosecution Team, at sinigondahan din ni Congressman Terry Redon na hindi dapat madelay yung Senate trial dahil dun sa nilabas na resolution ng SC since wala namang TRO na in-issue. Kayo po ba, do you share the same sentiment? Yes, I do. In fact, sinabi ko na, na buong-buo ang kumpiyansa namin. Ako, for example, na legal, makatarungan at naaayon sa konstitusyon ang proseso ng impeachment. Hindi na po dapat i-delay ito. Hindi ito gawa-gawang reklamo. Naniniwala po ako, kahit hindi ako kasama sa prosecutor's team, naniniwala ako na ang prosecutor natin handang-handa na ilabas lahat ng mga dokumento laban sa ating Vice President sapagkat inimbestigahan po yan ng Quadcom, inimbestigahan ng Committee on Good Government, nakita po natin lahat yan. Public na release po yan. Kaya't ang pagsasampa na kasong impeachment laban sa Vice President ay hindi isang desisyon na minadali.
mahigit 215 miyembro ng Kamara ang lumagda sa Articles of Impeachment. Ibig sabihin, malinaw ang pananaw ng majority ng mga congressman. Kailangang managot ang sino mang lumabag sa tiwala ng bayan kahit siya po ang pangalawang pangulo pa ng Pilipinas. Wala akong hiningi ni Tuldok kay Sanchez when I told him na I'm with you. I didn't ask for anything in exchange. Distributed nila lahat, sir, yung mga committee chairmanship. That I don't know. You can ask Cheese directly, Senator Cheese directly pertaining to that. All I know is yung committee ko lang. Sabi niyo nga gusto niyo yung leadership style ni SP Cheese. So, kontento rin kayo sa pag-handle niya sa impeachment case ni BP Sara? So far, okay naman para sa akin. And what's important to me is matutuloy yung impeachment. And gustong-gusto ko matuloy yung impeachment para mabigyan natin pagkakataon si BP Sara na maisabi niya yung kanyang side. Mas maganda, di ba, ma-clear niya yung name niya sa pamagitan ng pagdidepensa niya doon sa impeachment at mapapatunayan na inosente siya as opposed to yung mababasura before na magkaroon ng hearing sa impeachment. So, against din kayo na ma-dismiss agad yung impeachment case nang walang trial na No, mangyayari? against ako. Gusto ko dapat You will vote against it? gusto ko magkaroon ng trial para naman magkaroon si BP Sara ng pagkakataon madepensa niya ang sarili niya. Kasi for now, sinasabi nga niya na inosente siya. So, let her prove it na inosente siya. Mas maganda yung ma-prove niya na inosente sa pamagitan ng trial. And then, nakita ng mga senador na talaga inosente siya at kulang sa ebidensya. Di ba mas maganda yon? Sir, isa kasi sa mga inaasahang move ng defense pag reconvene ng impeachment court is really to move for dismissal. So what can we expect from you since baka mauwi sa botohan, sir, ng senator judges? Para sa akin, ang ayoko ma-dismiss. Gusto ko talaga magkaroon ng trial para ma-prove niya sa kanyang sarili yung kanyang sinasabing innocent siya. Give her a chance. Give her the day in court. Kasi kung ma-dismiss lang, so paano na yung mga allegations against her? Maraming mga allegations di ba? O, paano niyo mapuprove yun? Paano niyo masasabi sa taong bayan na inosente siya, na lahat yan ay puro katang-isip lamang kung hindi tayo magkaroon ng trial? Because doon sa trial, doon niya mapuprove yung kanyang innocence. At doon niya mapuprove kung siya ay guilty. Pero Senator Bato de la Rosa, ang sabi niya, pag nag-open na yung 20th Congress, una niyang itatanong ay kung may jurisdiction ba yung 20th Congress. Dapat daw ma-establish muna. Sa tingin niyo, hindi na kailangan dahil na-acquire niyo na yung jurisdiction doon sa Meron kaso? ng jurisdiction. O, hindi na dapat pag-usapan yan. Magkakaroon talaga ng hearing sa impeachment. It's just a matter of, siguro may maghihiling na madidismiss yan o ibabasura. Now, I'm not for it. Ang gusto ko magkaroon ng trial para ma-prove again for the nth time, ma-prove ni BP Sara na siya inosente, like what she been saying and her attorneys and her campo na inosente siya. So mas maganda na ma-prove niya na inosente sa pamagitan ng trial, sa resulta ng trial versus madidismiss agad-agad. So wala siyang pagkakataon na mapakita sa taong bayan na siya ay malinis at yung mga aligasyon ay gawa-gawa lamang. May we know how you are preparing for the impeachment, sir? Are you getting or hiring extra legal minds to advise you? I've been talking to my legis every now and then. In fact, I've been also consulting to some lawyers. In fact, meron pa akong mga konsulta. I'm not gonna tell you their names. Mga former justices ng Sandigan Bayan, may former justice ng Supreme Court na nakakausap ko. So I've been talking to some people and asking for their inputs. Bakit, sir? Ba't kinakailangan niyo, sir, na ganun karaming i-consult niyo? Because this is my first time na maka-attend o maging senator judge sa isang impeachment hearing. So dapat I should be prepared. Hindi ako pupunta doon ng blanco. Dapat meron akong sapat na kaalaman so that I can make intelligent decision at the end of the day. Pero wala kayo nakita, sir, na parang delaying tactic. Kasi sabi niyo, bakit ang tagal? Parang hindi. For me, I don't think so. Labas na tayo doon, lampas na tayo doon sa delaying tactics na tinatawag. Doon na lang tayo pag-uusapan natin yung sa impeachment trial na. Kasi para sa akin, gusto ko talaga magkaroon ng trial. Tanong lang tayo na SONA last time. Okay? Sir, ano lang, expectation sa SONA ng Pangulo since more than 1 week na lang po? What you want to hear po? What I want to hear is, I don't know yet kung ano yung
mga sasabihin niya. Of course, meron nang nag-prepare ng kanyang speech, meron mga nag-advise sa kanya. Pero ang gusto ko sana, wish ko lang, hindi naman siguro masama mag-wish. Sabi nga nila, hindi naman siguro masama mangarap, libre ang mangarap. Pangarap ko sana sa SONA, baka pwedeng isali ng, sabi ko, big man, Mr. President. Pwede mo isama sa SONA mo yung tungkol dito sa problema natin sa online gambling. I don't know. But again, hindi ko dinidiktahan, hindi ko sinasabihan ang ating Pangulo because desisyon niya yan. Ayokong pakialaman yung lahat ng mga ginagawa niya. In fact, karamihan sa kanyang mga ginagawa ay support dahil nakita ko na kapareho na advocacy ako, I support him. But dito, ako'y nag-wish lamang na sana makarating sa Pangulo kung gaano kalala na itong problema sa online gaming. At sana wag siyang lokohin, meaning wag siyang bigyan ng wrong information. Kasi usually yung ating Pangulo, umaasa lang naman yan doon sa mga advisors niya, doon sa mga alter ego niya, kung anong sinasabi sa kanya, yun ang pinakikinggan niya. Sana yung mga nakapaligid sa kanya, yung mga trusted niya, magsabi ng totoo kung gaano kalala na itong problema natin sa online gambling. Last year, SONA, sir, yung salient point talaga doon, yung nag-stand siya about Pogo. So is that something na gusto niyo? Which was very commendable. In fact, nagkaroon siya ng standing ovation. Isa ko sa matumayo at pumalakpak ng gusto. Hanggang sa mabingi ng tenga ko sa kapalakpak sa kanya. So since wish lang naman, sir, gusto niyo rin ba na magkaroon nga siya ng malinaw na stand on online gambling, sir, naman this time? Sana nga, sabi ko, hindi naman masama mangarap. Pangarap ko lang yon. Kung magkaroon siya ng ganong klaseng stand, thank you so much. Sir, pahabol lang, isa lang po. Sir, ano pong masabi niyo so far doon sa development, doon sa online sabong, yung mga nare-retrieve daw ng mga buto? Yes, nakamonitor ako dyan. And our authorities so far are doing good, especially yung ating Philippine Coast Guard, which under sa committee ko yan, sa DOTR. And sabi nga nila, ayaw nilang galawin muna yung mga sako, nakikinig sila, may mga forensic expert tulad ni Fortune, na sabi dapat this is the way you should handle the pieces of evidence o yung sako, etc. So let's leave it at that. Kung ano yung mga ginagawa natin mga otoridad, suportahan natin. Fully support ako dyan, may mga korte tayo. However, pag nakita ko yung mga pulis natin, medyo binawashi-washi yung ginagawang investigasyon, magsasalita ako. Pero sir, ano yun, nagpalakas dun sa whistleblower yung kanyang mga binulgar dahil dun sa nakukuha ng mga buto or... That's a good development, as a matter of fact. Kaya lang, may mga nagsasabi na baka planted daw yun. Siyempre, tuwing merong ginagawa yung damn if you do, damn if you don't. Ganun tayo mga Pilipino. Pag may ginagawa, yung ating mga otoridad, mali yan. Pag walang ginagawa, mali yan. So gumagawa yung ating otoridad ng trabaho Meron silang nakita mga boto, then that's a positive development na we should welcome, everybody should welcome. But it has to be investigated by the forensic experts, thoroughly investigated kung talagang magmamatch talaga yung kasi